Nagsisimula ang kwento sa isang hardcore gamer na si Alan na katatapos lang sa isang laro na inabot siya ng 3 taon para tapusin. Nang matapos na ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabigo, na pagtanto na ang laro ay nakakabagot pala at medyo disappointing. Kahit na ginugol niya ang lahat ng oras na yon, hindi talaga siya nito nahamon o pinahirapan. Ang tunay na gusto ni Alan ay isang laro na kayang itulak siya hanggang sa kanyang sukdulan, isang bagay na napakahirap na aabutin ng kahit isang dekada para masakop. Gusto niya ng tunay na hamon, hindi isang bagay na madadaig sa pamamagitan lamang ng pasensya, at sa isipang yun, agad na nagsimulang maghanap si Alan ng kanyang susunod na laro. Doon niya natagpuan ang isang pamagat na di umano'y walang katapusan. Sa normal na sitwasyon, ang pag-install ng isang laro sa kanyang computer nang walang pahintulot ay malaking babala, pero lubos na siyang nahumaling at hindi na nag-atubiling umatras. Sa halip, dumiretso siya sa menu ng settings para baguhin ang hirap. Gusto niyang maging mahirap hanggat maaari ang karanasan, tinaas niya ang hirap hanggang sa pinakamataas na antas at pinili ang Summoner class na hindi pa nasusubukan para maging mas magulo pa ang lahat. Nang walang binabasa, tinanggap niya ang lahat ng mga termino at kondisyon. Sa kasamaang palad para sa kanya, isa sa mga clause na iyon ay nagbabanggit ng paglilipat ng manlalaro sa ibang mundo. At bago pa niya maproseso, natagpuan ni Alan ang sarili na muling isinilang bilang isang sanggol sa gitna ng probinsya. Lumipas ang isang buong taon at ang buhay bilang isang sanggol ay mas maganda pa kaysa sa inaasahan ni Alan. Hindi niya kailangang magtrabaho, mag-alala tungkol sa pera, o harapin ang mga responsibilidad, at dagdag pa rito, ang gatas ay napakasarap, at mayroon siyang mababait at mapagmahal na mga magulang na nag-aalaga sa kanya. Ang pangalan ng kanyang ama ay Rodden, at ang kanyang ina ay Derzia, at mukha silang isang tunay na masayang mag-asawa. Gayunpaman, sa pagtatakda ng laro sa Hell Mode, parang isang klasikong trahedyang kwento ng pamilya na naghihintay na mangyari. Isang gabi, pagkatapos siyang pahigain, itinaas ni Alan ang kanyang maliliit na braso at nagsisimulang bamulong ng bawat utos na alam niya, desperadong sinusubukang maglabas ng status screen. Kahit na dapat sana ay summoner siya, wala siyang ideya kung paano ba talaga gumagana ang summoning. Bago tuluyang sumuko at makatulog, nagpasya siyang sumubok sa huling pagkakataon, at sa pagkakataong ito, talagang may lumitaw. Sa kasamaang palad, natakot ng husto si Alan kaya nagsimula siyang sumigaw, na nagdulot sa kanyang mga magulang na magmadaling pumasok sa silid pagkarinig nila sa kanya. Dahil walang ibang pagpipilian, itinago niya muna ang libro. Pagkatapos siyang tingnan at tiyaking maayos ang lahat, umalis ang kanyang mga magulang sa silid. Sa sandaling wala na sila, kinuha muli ni Alan ang libro. Hamupa ang kaba niya nang sa wakas ay nakita niya ang kanyang mga estadistika pagkatapos ng isang buong taon ng pagsubok, at mukhang tama naman para sa isang taong gulang na summoner. Lahat ng kanyang kasanayan sa pagtawag ay nasa pinakamababang antas, ngunit ipinapaliwanag sa aklat na gagaling ang mga ito habang ginagamit niya, kaya nagpasya si Alan na subukan agad ito. At sa nakikita niya, limitado pa lang siya sa pagtawag ng mga insekto at hayop na H-rank, na parang napakahina, kaya hindi siya umaasa ng anumang kahanga-hanga. Bigla na lang, bumukas ang aklat sa seksyon ng mensahe, at napagtanto ni Alan na nakatanggap siya ng isang liham mula sa Diyos ng paglikha ng mundo. Humihingi ng paumanhin ng Diyos dahil sa kung gaano katagal bago matapos ang status book ni Alan, ipinapaliwanag na ang Summoner class ay ginagawa pa rin at inabot ng isang buong taon bago makuha ang lahat ng kinakailangang pag-aproba. Wala man lang pakialam si Alan sa paghingi ng tawad, pero nang marinig niyang minadali ang Summoner class sa huling minuto, natuwa siya. Kung minadali ito, tiyak na may mga bug na naiwan para guluhin niya. Nabuhayan, nagpasya siyang subukan ito agad. Gusto niyang magsimula sa pamamagitan ng pagtawag ng insekto, pero agad siyang nagkaproblema nang mapagtanto niyang wala siyang ideya kung paano talaga gamitin ang kanyang kakayahan sa pagtawag. Karaniwan, titingnan na lang niya ang kanyang subreddit o manunood ng mabilisang tutorial. Pero walang internet dito, kaya napipilitan siyang mag-isip kung paano niya gagawin mag-isa. Pagkatapos niyang pag-isipan ng ilang minuto, napagtanto rin ni Alan na kailangan niya munang gumawa ng insect skill card. Sinubukan niya, at gumana naman ng walang problema. Handa na siyang ipatawag ang kanyang insekto, pero bago pa siya makagawa ng kahit ano, pumasok na naman ang kanyang ina para tingnan siya. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, nagkunwari muli si Alan na natutulog.
Kinabukasan, pagkatapos maging abala ang kanyang mga magulang sa kanilang mga gawain, binuksan ni Alan ang kanyang grimoire at sa wakas ay ipinatawag ang tipaklong. Napuno ng maliwanag na ilaw ang kwarto, at sa una ay natigilan siya sa ganda nito. Tumagal lang yun ng 1 segundo, hanggang sa isang malaking tipaklong ang lumipad diretso sa kanyang mukha. At siya'y lubusang nabalisa. Pagkatapos kumalma, natanto niya na ito pala ang balang na kanyang ipinatawag, kaya sinubukan niya itong utusan. Sa kasamaang palad, kahit na ito'y ipinatawag, mayroon pa rin itong utak ng isang balang at hindi maintindihan ni isang salita na sinasabi niya. Ngunit sa magandang banda, natuklasan ni Alan na ang pagpatawag dito ay nagpapalakas ng kanyang liksi at tibay, na ikinatuwa niya. Sa kasamaang palad, nahuli ng pansin ng kanyang ina ang kanyang pagkasabik, at nang makita niya ang higanteng balang sa sahig, agad niya itong dinurog, na nag-iwan kay Alan na lubhang nasiraan ng loob. Sa sumunod na mga araw, patuloy na nag-eksperimento si Alan sa kanyang pagpapatawag ng insekto, ngunit sa huli ay nagsawa siya at nagpasyang lumipat sa pagpapatawag ng hayop. Sa pagkakataong ito, tumawag siya ng daga, at gaya ng dati, itinutulak ng libro ito diretso sa kanyang mukha, pero sa kabutihang palad ay handa si Alan, kaya hindi siya masyadong nagulat. Mayroon ding dagdag na stats ang daga, pero hindi pa rin ito masyadong matalino, kaya imposibleng magkaroon ng tunay na usapan. Gayunpaman, ang isa sa mga kasanayan nito ay tinatawag na scurry, at tuwing inuutusan ito ni Alan na gamitin ang abilidad na yun, ginagawa niya ito sa bawat pagkakataon. Ngunit sa kabila nito, ang kasanayan mismo ay medyo walang silbi, kaya agad na napagtanto ni Alan na kung gusto niyang tumawag ng mas malalakas at mas kapaki-pakinabang na mga nilalang, kailangan muna niyang pataasin ang antas ng kanyang mga kakayahan sa pagtawag. Ipinapakita ng grimoire ni Alan na maaari niyang itago, hanggang 10 barahan ng pagtawag ng sabay-sabay, at ang mas maganda pa, ang dagdag na stats mula sa bawat tawag ay nagsasama-sama. Kaya kung maglalagay siya ng 10 barahan ng daga, dagdag 10 yun sa atake at HP. Iyon pa lang ay higit na siyang malakas sa karaniwang sanggol, pero para talagang abusuhin ang sistema at maging sobrang lakas, kailangan niyang umakyat ng level ng mabilis. Karaniwan, hindi sana yun problema. Pero pinili ng henyong si Alan ang Hell Mode dahil akala niya mas magiging masaya ang dagdag na hirap. Ngayon, ang pagkuha ng karanasan ay tumatagal ng 100 beses kaysa karaniwan, na nangangahulugang opisyal na siyang nagkulong sa sarili niya sa isang napakahirap na pagpapalakas. Nang sumunod na araw, sumusuray na pabalik ng bahay si Rodden, basang-basa sa dugo, pero sa kabutihang palad ay wala sa kanya. Katulong lang siya ng mga lalaki sa baryo sa pagpatamba ng isang malaking baboy ramo. Kumislap ang mga mata ni Alan sa kuryosidad, kaya inalok siya ni Rodden na dalhin doon para makita ito. Walang pag-aalinlangan, umakyat si Alan sa balikat ng kanyang tatay at nagtungo sila patungo sa lugar ng pangangaso. Para kay Alan, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mundo sa labas ng kanilang bahay, at tuwang-tuwa siya sa bagong tanawin. Pero mas matagal ang biyahe kaysa sa inaasahan niya, at sa huli ay nakatulog siya sa bisig ni Rodden. Nang sa wakas ay makarating sila sa katawan ng baboy ramo, dahan-dahan siyang ginaisang ni Rodden. Ilang beses kumurap si Alan, pagkatapos ay natigilan. Ang baboy ramong ito ay napakalaki. Hindi niya maisip kung paano nagawang tulungan ng kanyang ama na patayin ang ganoong kalaking bagay. Hindi nagtagal, napansin ng mga kalapit na taga-baryo ang pagbabalik ni Rodden at sumabog sa hiyawan. Tinatanghal siya bilang bayani ng araw. Bumaling si Alan para itanong kung talagang ganoon kalakas ang malaking baboy ramo, at ipinaliwanag ni Gordon na ito ay kabilang sa klaseng C na halimaw. Karaniwan, kinakailangan ng halos 20 mangangaso para pabagsakin ang isa, kaya oo, malaking bagay sila. Ang maliit na detalye na yun ay tumatak kay Alan dahil mayroon na siyang matibay na batayan para sukatin ang lakas ng halimaw, ngunit bago pa man siya mangarap na tumawag ng isang bagay sa antas na yun, alam niya ang isang bagay para sigurado. Kailangan niyang magsikap ng husto, at magsimulang magpakahusay ng husto. Pagkatapos ng 10 buwang walang tigil na pagpapakahusay, sa wakas ay umabot si Alan sa level 2 bilang isang summoner, at kasama nito ang isang magandang upgrade. Ang kanyang mga stats ay tumaas, at ang mas mahalaga, nabuksan niya ang kakayahang magpatawag at magsanib ng mga G-rank na halimaw. Nakakapanabik man yun, mayroong catch. Ang pagsasanib ay nangangailangan ng maraming MP,
kaya't nilantakan ni Alan ang hapunan para mapuno ang kanyang mana at nagmadali pabalik sa kanyang silid, ngunit nabigo na naman. Malinaw na ipinaalam sa kanya ng kanyang grimoire na hindi pa rin sapat ang kanyang max MP para subukang magsanib, kaya't balik sa pagpapakahusay muli. Mabilis na sumulong ang oras hanggang sa maging 3 taong gulang si Alan, at sa wakas ay nakuha niya ang kanyang MP. Stat sa sapat na antas para subukan ang kanyang bagong kasanayan. Binubuksan niya ang seksyon ng fusion at nagagawa niyang likhain ang kanyang kauna-unahang G-rank na summon, isang ibon, na ipinagmamalaki niyang pinangalanang Chappy. Ang pangunahing kakayahan ni Chappy ay voice mimic, na nagpapahintulot dito na kopyahin ng walang kamali-mali ang anumang boses na naririnig nito perpekto para sa paglalagay ng mga bitag o panloloko sa mga kalaban. Nagdagdag din si Alan ng isang polaka at isang taling sa kanyang squad, at ang polaka ay medyo walang silbi dahil ang tanging ginagawa nito ay tumalon at kumislap na parang isang gumagalaw na pang-abala, ngunit ang taling ay mas kapaki-pakinabang dahil kaya nitong gumawa ng malaking butas sa lupa sa loob lamang ng ilang segundo. Kung ikukumpara sa mga H-rank na summon, ang mga bagong ito ay mas kapaki-pakinabang, at sa unang pagkakataon, talagang nararamdaman ni Alan na naglalaro siya. Isang totoong laro imbes na basta magpapalevel lang sa napakadaling paraan. Gayunpaman, malayo pa siya sa sapat na lakas para harapin ang tunay na mga panganib. Sa panahong ito, dumating ang anak ni Gerda na si Krena na gustong makipagkaibigan. Ang bersyon niya ng paglalaro ay nagsasangkot ng pagsasagupa, at sa kasamaang palad para kay Alan, napakalakas niya. Kahit na gamitin ni Max ang lahat ng kanyang pampalakas, wala pa ring pag-asa, talagang pinaglalaroan lang siya, na nangangahulugang ibang level ang babae. Sa pagtatapos ng araw, umuwi sina Alan at Krena, at may sorpresa na naghihintay sa kanya. Buntis ulit si Darcy. Mukhang habang nagpapalevel si Alan, abala naman sina Rodden at Darcy sa pagpapalaki ng pamilya. Ngayon na si Darcy ay hindi kayang gumawa ng mabigat na trabaho, nagpresenta si Alan na tumulong sa pag-aani. Tutal, sa kanyang mga pampalakas ng summon, ang kanyang pisikal na stats ay halos kapantay na ng isang adulto, pero agad itong tinanggihan ng kanyang mga magulang. Sinabi nila na dapat mag-focus na lang siya sa maliliit na gawaing bahay at mag-enjoy sa pagiging bata. Pinaalala ni Rodden sa kanya na darating din ang tunay na mga responsibilidad, kaya dapat sulitin niya ang kapayapaan habang may panahon pa. Medyo nalungkot si Alan nung una nang sabihan siyang hindi siya pwedeng tumulong sa pag-aani, pero bigla siyang natauhan. Sobrang hirap ang trabaho sa bukid. Walang matinong magulang ang aasahan ang kanilang 3 taong gulang na anak na magtrabaho ng todo doon. Nauunawaan yon, umatras siya, umalis at hinayaan na lang. Nakahinga ng maluwag si Rodden na nakikitang nagiging responsable ang anak niya tungkol dito, at kumalma ang sitwasyon hanggang sa banggitin ni Darcy ang isang kakaibang napansin niya. Sinabi niyang nakita niya si Alan kanina sa likod bahay na nagbabato sa isang puno. Nagtataka, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Binawaliwala lang ito ni Alan, sinasabing nag-e-ensayo lang siya para ipagtanggol ang sarili kung sakaling may lumitaw na halimaw, pero ang totoo, nagsasagawa siya ng eksperimento, sinusubukan kung kaya niyang magbukas ng mga kasanayan maliban sa pagtawag sa pamamagitan lang ng paulit-ulit na pagsasagawa ng mga simpleng aksyon, pero sa kasamaang palad, wala siyang napala sa pagtatangkang yun. Gayunpaman, humanga pa rin si Rodden sa dedikasyon ni Alan at sinabing sabik na siyang mapanood ang seremonya ng pagsusuri, appraisal ceremony, niya. Hindi pa naririnig ni Alan yon, kaya tinatanong niya kung ano yon. Ipinapaliwanag ni Rodden na kapag ang isang bata ay umabot ng 5 taong gulang, sumasailalim sila sa pagsusuri upang ipakita ang anumang nakatagong talento o kakayahan na maaaring mayroon sila. At kung si Alan ay magkaroon ng isang malakas, maaari siyang magkaroon ng pagkakataong mamuhay ng mayaman at matagumpay. Habang dumarating ang taglamig, patuloy na nag-eeksperimento si Alan at nagpas siyang subukan kung gaano katibay ang kanyang mga ipinatawag sa pamamagitan ng pagpapatawag ng isang tipaklong sa labas sa nyebe. Sa kanyang sorpresa, nagawa nitong mabuhay doon sa loob ng isang buong araw, na itinuturing niyang isang panalo, ngunit ang maliit na panalong yun ay mabilis na nauwi sa isang sakuna nang sumulpot muli si Karina, sabik para sa isa pang laban. Gaya ng dati, natalo si Alan, ngunit habang abala siya. Nilalabanan siya, lubusan niyang nakalimutan ang kanyang ipinatawag. Doon na nagsimula ang pagbabago. Ang tipaklong, na buhay pa rin, ay umakyat sa binti ni Delzia, na lubhang ikinatakot niya.
Natisod siya at natamba na mapanganib na sa sarili nito, ngunit lalong delikado dahil siya ay buntis. Mabilis na lumapit si Rodden, at kahit sinabi ni Derzia na okay lang siya, halata na ang pagkahulog ay nagdulot ng paglalabor. Handa man sila o hindi, malapit ng mga anak ang sanggol. Mabilis na sinabihan ni Rodden si Karina na tawagin ang kanyang ina, at pagdating niya, tinulungan niya si Derzia sa isang mabilis na panganganak. Pagsikat ng araw, tinanggap ng pamilya ang isang bagong silang na sanggol na lalaki sa mundo. Lahat ay napuno ng saya maliban kay Alan, na naiwan na nakaramdam ng naguguluhan. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya muling isinilang sa mundong ito sa pamamagitan ng isang laro. Pero kapag naaalala niya ang dati niyang buhay sa Japan, napagtatanto niyang wala namang masyadong naghihintay sa kanya roon. Ang bagong buhay na ito, kahit hindi inaasahan, ay nagbigay sa kanya ng mas mahalaga. Kaya naman nagpasya siyang patuloy na sumulong, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para protektahan ang nag-iisang tunay na pamilyang mayroon siya. Pagsapit ng tagsibol, alam ni Alan na malapit na ang kanyang seremonya ng pagtatasa, kaya tinanong niya ang kanyang ama kung ano ba talaga ito. Ipinapaliwanag ng kanyang ama na ang bawat bata ay kailangang dumaan dito kapag sila ay 5 taong gulang na, at kung si Alan ay magkaroon ng isang bihirang o mataas na antas ng galing, baka magkaroon siya ng pagkakataong mapasama sa landas ng mga piling tao. Gayunpaman, hindi ito magiging madali. Napakatindi ng kompetisyon ngayong taon. Sabay-sabay na nagiging 5 taong gulang ang napakaraming bata, kasama na si Karina. Nagtungo silang lahat sa distrito ng mga karaniwang tao kung saan gaganapin ang seremonya. Ngunit habang papalapit sila sa simbahan, napansin ni Alan ang kakaiba. Karamihan sa ibang mga bata ay mukhang napakagayak at nakabihis ng maganda samantalang siya ay nakasuot ng halos punit-punit na damit. Ngayong napapansin niya, napagtanto niyang ganito na ang kanyang pananamit simula pa noong siya'y isinilang. Kung iyon ay anumang indikasyon, tiyak na napakababa ng kanyang pamilya sa antas ng lipunan. Gayunpaman, hindi ito gaanong bumabagabag sa kanya. Pagdating nila sa simbahan, nagtipon ng lahat sa labas sa harap nito. Ilang pare, lumabas, at naririnig ni Alan ang mga tao sa karamihan na kinukutya ang ilan sa mga mas mahihirap na pamilya. Hindi ito pinapayagan ng mga pari. Mabilis nilang pinatigil ang usapang yon, pinaalalahanan ng lahat na ang mga biyaya ng Diyos ay hindi namimili. Kahit ang anak ng isang dukhang magsasaka ay maaaring pagkalooban ng isang maalamat na kasanayan. Pagkatapos nito, iginagabay nila ang karamihan papasok para sa mismong seremonya. Pagpasok ni Alan, napansin niya ang 3 nagtataasang estatwa malapit sa altar. Siguro sila ang kumakatawan sa mga Diyos na sinasamba sa mundong ito. Isa sa kanila ay si Elmia, ang Diyosa ng paglikha. Sa bagay na yun, si Elmia rin ang nagpadala sa kanya ng mensahe ng paghingi ng paumanhin tungkol sa pagkaantala sa pagbuo ng summoner class. Ang unang susuriin ay si Paloma, anak ng punong bayan. Inutusan siyang ilagay ang kanyang kamay sa nagniningning na kristal na globo para ipakita ang kanyang mga stats. Sumunod si Paloma, at pagkatapos ng ilang sandali, umilo ang pader na bato, at ipinapakita ang kanyang klase bilang isang mangangalakal. Mukhang nasiyahan ang kanyang ama sa resulta, pero si Alan naman, medyo umaasa ng mas dramatiko. Halos pareho lang ito ng gamit ng kanyang grimoire, maliban na ang bersyon na ito ay gumagamit ng mga letra bilang grado sa halip na numero. Nagpatuloy ang proseso habang may ilang bata na lumalakad palayo na may kahangahangang mga talento, habang ang iba naman ay walang nakuhang talagang kapansin-pansin. Lumipas ang ilang oras, at ngayon 2 na lang ang natitira, si Alan at Karina. Si Karina na ang susunod, at halos patakbo siyang pumunta sa kristal. Nang may pananabik, sa sandaling hawakan niya ito, ang buong bagay ay sumambulat sa nakakasilaw na puting liwanag. Nagpanik ang kanyang ama sa isang segundo, iniisip na baka may nangyaring mali, ngunit ang mga pari ay natigilan sa pagkabigla. Lumalabas na tama ang resulta, at nabuksan ni Karina ang Sword Lord class, isa sa mga pinakamalakas na titulo. Tuwang-tuwa ang kanyang ama, pero parang hindi pa batid ni Karina kung gaano ito kahalaga. Hindi naman masyadong nagulat si Alan sa anunsyo dahil ilang taon na siyang natatalo ni Karina, kaya parang akma ito. Pero ngayon, turn na niya, at sinabi ng pari na lumapit siya sa altar. Nang ay patong niya ang kanyang kamay sa kristal, bola, walang nangyayari sa una, pero biglang nagkaroon ng matinding liwanag,
at ang bagay na iyon ay itinulak siya paatras. Agad na lumapit si Rodden, sinisiguradong okay si Alan, pagkatapos ay bumaling sa pari at tinanong kung anong talento ang nakuha ng kanyang anak, dahil hindi naman siya mahusay sa pagbabasa. Base sa kung gaano kalakas ang reaksyon ng kristal, inaasahan niya na sobrang galing, pero sa halip sinabi ng pari na walang talento si Alan. Gulat na gulat si Alan, imposibleng tama yun, alam niya, sigurado si Dan na mayroon siyang kasanayan. Pero nang tumingin siya sa board, kinumpirma nito yun. Lahat ng stats ay nakalock sa E-rank. Kumbinsido siya na kasalanan nito ni Elmia dahil sablay ang summoner class code. Bago siya tuluyang mawala sa sarili, yinakap ni Rodden si Alan mula sa likod, sinusubukang pag-aanin ang loob nito. Ayaw niyang masyadong masaktan si Alan dahil sa kawalan niya ng talento. Pagkatapos noon, umuwi na sila, at sa kabila ng nangyari, walang nagbago sa pakikitungo sa kanya. Talagang pinahahalagahan ni Alan ang suporta ng kanyang pamilya, pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang kalokohan ang tungkol sa kawalan niya ng talento. Gumagana pa rin ang kanyang grimoire na gaya ng dati, kaya iniisip niya na ang E-ranks ay mas may kinalaman sa katotohanan na naglalaro siya sa Hell Mode. Pareho niya ng edad ang ibang bata, at malamang na nabigyan sila ng grado batay sa potensyal nilang mag-level up. Pero sa kaso ni Alan, dahil kailangan niya ng halos 100 beses na mas maraming XP para mag-level, naiintindihan naman kung bakit sobrang baba ng stats niya, kahit mas mataas pa ang tunay niyang lakas kaysa sa nakikita sa board. Karamihan ay magpapanak sa ganitong sitwasyon, pero si Alan ay hindi basta-bastang baguhan na naglalaro lang para magsaya. Ang buhay niya ay umiikot sa pagpapakahirap sa laro. Pero, hindi niya pa rin maalis ang kutob na may malaking problema sa summoner class, lalo na nung may nakita siyang kakaibang error code sa appraisal niya. Balak na niyang magpadala ng napakaraming reklamo sa dev team tungkol dito. Kinabukasan, sumama si Alan sa pamilya niya para bisitahin si Krina. Pero habang papunta doon, napansin niyang may kakaiba. Parang may iba sa ikinikilos ng tatay niya. Pagdating sa bahay ni Krina, masaya ang lahat na. Ipagdiwang ang pagiging Panginoon ng espada ni Krina, pero parang nagngingit-ngit pa rin si Rodden. Ayaw talaga ni Gerda sumali sa kasiyahan hanggat hindi nagbabago ang isip ni Rodden. Sa una, akala ni Alan baka naiinggit lang ang tatay niya dahil may natanggap na espesyal si Krina, pero hindi naman ganun ang tatay niya. Hindi ganun kababaw si Rodden, kaya kung ano man ang bumabagabag sa kanya, siguradong mas malalim pa doon. Nagtatalo pa silang dalawa ng 1 minuto hanggang sa biglang nasabi ni Gerda na binanggit ni Rodden ang pagputol ng ugnayan ng kanilang mga pamilya bago sila umupo. Panindigan ni Rodden ang sinabi niya, ipinapaliwanag na ngayong isa ng Panginoon ng Espada si Krina, halos sigurado na siyang makakalaya dito. Maliit at liblib na bayan. Kung maganda ang takbo ng mga bagay, baka umangat pa siya sa antas ng Maharlika. At kung mangyari yun, ang pananatilang konektado sa isang naghihirap na pamilya tulad ng kay Rodden ay baka makahatak lang sa kanya pababa. Sumagot si Gerda, sumisigaw na wala siyang pakialam sa estado o anumang kalokohan na yon, pero patuloy pa rin si Rodden, sinasabing ginagawa lang niya ang pinakamabuti para kay Krina. Muling umiinit ang pagtatalo, pero sa huli pumagit na ang kanilang mga asawa at inilayo sila sa isa't isa bago pa lumala. Medyo nagulat si Alan kung gaano kabigat ang reaksyon ng lahat sa pag-aaway, kaya tahimik niyang tinanong ang asawa ni Gerda kung madalas bang nangyayari ang ganitong bagay. Tumawa lang siya at sinabing, oo, dati madalas mangyari yun, pero lagi silang galing sa kinalikhaan. Lumalabas na silang apat ay matalik na magkaibigan simula pa noong mga bata sila na ipinanganak at lumaki sa parehong baryo. Mga 10 taon na ang nakakaraan, nang unang kumalat ang balita tungkol sa pagtatayo ng bagong pamayanan, sabay-sabay silang sumali at tumulong sa paglalagay ng pundasyon. Lubos na nagkalapit sina Gerda at Rodden noong panahong yun. Sa paggunita sa lahat ng ito, napagtanto nila kung gaano katanga ang argumentong ito. Hindi nagtagal, dumating ang isang mensahe na interesado ang Night Order kay Krina at papunta na sila. Naiisip ni Alan na ang balita tungkol sa kanyang Sword Lord class ay kumakalat ng mabilis. Mabuti yun, syempre, dahil sa wakas ay nakukuha na niya ang pagkilalang nararapat sa kanya. Pero si Gerda, mukhang medyo hindi pa rin mapalagay dahil masyado pa siyang bata para magpatala bilang isang kabalyero. Tapos biglang-bigla, isa sa mga bata mula sa seremonya ng pagtatasa, yung tipong may magandang talento,
ang nagpasyang magsalita ng hindi maganda. Lumapit siya kay Alan at sinabi na hindi siya nababagay doon, tinawag siyang walang talentong basura, pero wala lang kay Alan. Meron pa rin siyang kapangyarihan bilang summoner, kaya walang halaga ang opinyon ng talunan na ito, pero hindi papayag si Krina. Walang sino man ang magsasalita ng masama tungkol sa kanyang matalik na kaibigan. Hinarap niya ang lalaki at sinabihan itong lumayo, muntik na niyang putulin ang daliri nito bago mabilis na pumagitna si Gerda at inilayo siya. Pagkatapos noon, inanunsyo ng pinuno ng barangay na sa wakas ay dumating na ang night order. Naliwanagan ang buong lugar dahil walang nakakakita ng tunay na mga kabalyero nang malapitan dito. Tinawag ng pinuno sina Gerda at Krina para makipagkita sa kapitan ng mga kabalyero. Halos nanginginig sa tuwa si Krina dahil pangarap niyang maging isang kabalyero, kaya ang makita ang kapitan ng personal ay parang katuparan ng pinakamimithi niya. Nag-iisip si Alan kung plano ba ng mga kabalyero na dalhin si Krina sa kapital para sa pagsasanay, pero bago pa man makapagsalita ang kapitan ng mga kabalyero, sumingit si Gerda, sinasabing hindi niya ito papayagan dahil bata pa siya. Nagkibit balikat ang kapitan, sinasabing hindi mahalaga ang edad. Kung tunay siyang Panginoon ng Espada, kaya niya ang pagsasanay. Walang problema, maliban na lang kung ginawa-gawa lang nila ang lahat at nagsinungaling tungkol sa pagiging Panginoon ng Espada para linlangin si Gerda. Mabilis itong itinanggi ni Gerda, nanunumpa na nagsasabi siya ng totoo pero huli na ang lahat. Nagdesisyon na ang kapitan at inutusan ang kanyang pangalawang kapitan na subukin si Krina sa isang laban dito mismo. Ngayon na, at nang walang pag-aalinlangan kahit isang segundo, pumayag ang lalaki. Nagmakaawa si Gerda sa kapitan na pag-isipang muli ito. Ayaw niyang malagay sa panganib ang buhay ng anak niya dahil lamang sa isang pagsubok, ngunit nilinaw ng kapitan na kung tatanggi si Krina na lumaban, yun mismo ang magiging patunay na siya ay nagpapanggap, at kung yun ang mangyayari, hindi lamang siya, kundi ang buong pamilya niya ang papatayin. Isa sa mga, binibigyan siya ng espada ng mga kabalyero. Sino mang normal na 5 taong gulang ay nanginginig na sa takot, pero hindi si Krina. Sa sandaling malaman niya na hahawak siya ng tunay na armas, tinanggap niya ang laban agad-agad. Lumayo ang mga tao at nagsimula ang laban. Humakbang si Lebran para harapin siya at hindi nag-aksaya ng segundo si Krina at sumugod ng buong bilis. Sa isang tingin pa lang, winawasiwas niya ang espada na doble ang laki niya na parang gawa sa papel, at nagagawa niyang makipagsabayan kay Lebran, napipilitan siyang magbantay, pero kontrolado pa rin niya ito nang hindi nahihirapan. Pinapanood ng kapitan ng kabalyero ng walang emosyon, at halatang hindi siya humahanga sa kung anong. Nakita na, pero hinarang ni Krina ang isa sa mga atake ni Lebran at naghandang sumagot. Bago pa siya makaganti, itinadyak ni Lebran ang kanyang paa sa kanya at tumalsik siya sa kabilang kalye, bumangga sa isang pader. Nawala sa sarili si Gerda. Nang makita niyang tumilapon ang kanyang anak, sinubukan niyang sumugod, ngunit pinatumba siya ng mga kabalyero at pinigil sa lupa. Sinubukan ni Alan at Rodden na tumulong pero itinulak din sila pababa. Hindi makapaniwala si Alan sa nakikita niya. Hindi ito tama. Kahit ano pa man si Krina, bata pa rin siya at ang kalaban niya ay isang malaking kabalyero na may maraming taon ng karanasan sa laban. Pero bigla na lang, may nagbago. Unti-unting bumabangon si Krina, paitaas at nag-iiba ang hangin sa paligid niya. May matinding, mapanganib na bigat na nagmumula sa kanya at hindi siya umiimik. Nakatayo lang doon, nagpapamalas ng purong pananakot. Nang walang pag-aaksaya ng hininga, sumugod si Krina sa isa pang buong lakas na atake, nakatuon na parang isang missile na humahanap ng init. Sa pagkakataong ito, walang laban si Lebran. Dinurog niya ito ng todo, binali ang kanyang espada sa dalawa at muntik nang putulin ang kanyang ulo. Tila medyo nadismaya si Krina na natapos agad ang laban, pero halatang nasiyahan siya. Magaan niyang pinasalamatan si Lebran para sa pag-iensayo at umalis, iniwan ang kawawang lalaki na walang iba kundi ang nakapipinsalang katotohanan na ginulpi siya ng husto. Nang 5 taong gulang, bamantong hininga ng malalim si Gerda, nagpapasalamat na nakalabas ang kanyang anak ng walang gallows, at sinimulang purihin siya sa galing niyang lumaban. Pero bago pa man niya lubos na maunawaan ang nangyari, humakbang na ang kapitan ng mga kabalyero at agad na naghanda si Gerda, ayaw niyang lumapit ang lalaking iyon sa kanyang anak. Sa pagkakataong ito, binaban ng kapitan ang kayabangan at inamin na talagang si Krina ay isang dalubhasa sa espada.
Humingi pa nga siya ng paumanhin sa pagkasangkot niya sa duelo. Sabi niya gusto niyang makipag-usap ng maayos tungkol sa kanyang kinabukasan, pero agad siyang tinanggihan ni Gerda. Nag-alok ang kapitan na magdala siya ng kasama sa pagpupulong kung makakatulong yun at pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, pumayag si Gerda. Dahil bahagyang mas panatag ang kanyang pakiramdam. Nagtuloy silang lahat sa bahay ng pinuno para mananghalian, kung saan humingi ng paumanhin si Zinov sa inasal niya kanina. Ipinapaliwanag niya na inutusan siya ng Baron na alamin kung may tunay na Panginoon ng Espada sa bayang ito, at pagkatapos ng nasaksihan niya, hindi ito maitatanggi. Binanggit ni Zinov kung paano 3 taon na ang nakalipas, may lumitaw na di umano'y banal ng espada sa tahanan ng isang konde, ngunit agad itong nagpaalarma kay Alan dahil sa sistema ng laro, ang mga banal ng espada ay isinilang lamang mula sa mga karaniwang pamilya, hindi sa dugong maharlika. Kaya ang isang yun ay siguradong huwad. Lumalabas na ang peking yun ay napunta sa paglilingkod sa pamilya ng hari, ngunit hindi matugunan ang inaasahan. Nang suriin nila siya ulit, napagtanto nilang isa lang siyang ordinaryong mandirigma na nagpapanggap na mas mataas ang ranggo, at matapos mahuli ang ilang maharlika na nagbubulungan tungkol sa kung paano sila umakyat sa ranggo, ipinatupad ng kaharian ang mahigpit na patakaran laban sa mga huwad na ulat ng talento. Sabi nga, si Zinov ay taos-pusong humihingi ng paumanhin muli dahil sa pagdadala kay Trina sa mahirap na pagsubok. Tinitiyak niya kay Gerda na walang nagtatangkang agawin siya mula sa kanya. Sa halip, gusto nilang manatili siya sa bahay at magpatuloy sa pagsasanay gaya ng dati, at kung pipiliin niya, pagdating niya ng 12, magkakaroon siya ng opsyon na pumasok sa Knight Academy. Pagkatapos ng 2 buong taon ng pagsisikap, sa wakas ay umabot si Alan sa 3 antas ng kanyang grimoire, at siya ay punong-puno ng excitement. Ang upgrade na ito ay nagbibigay sa kanya ng isang pinahusay na kasanayan. Ngayon ay makakapagpalakas ng kanyang pagtawag, at mas maganda pa, kaya niyang kontrolin ng hanggang 30 unit na F-rank ng sabay. Ibig sabihin, ang potensyal niyang magpatong ng buffs ay talagang tumaas. Sabik na siyang subukan ito mamaya, pero sa ngayon, naghihintay na ang hapunan, kaya bumalik na siya sa loob. Sa pamilya naman, kakadala lang ng kanyang nakababatang kapatid ng 2 taon, at buntis ulit ang kanilang ina, kaya may panibagong sanggol na naman. Habang nag-iisip ng pangalan ang kanyang mga magulang, biglang nakatanggap si Alan ng mensahe mula kay Elmia, ang Diyosa ng paglikha, at hindi niya napigil ang banggitin ang pangalan ng malakas. Agad namang akala ng kanyang mga magulang na iminumungkahi niyang ipanggolan sa sanggol ang isang Diyos, na talagang bawal sa mundong ito. Hindi maipaliwanag ni Alan ang tunay na dahilan, kaya agad niyang binago ang usapan at binanggit kung paano tila naglaho na ang mga lumang peklat ni Rodden. Casual na sinabi ni Rodden na dahil daw yun sa natapos niyang isang banal na pagsubok kanina kung saan nakipagbuno siya sa isang baboy ramo. Hindi pa yun naririnig ni Alan, kaya nagtanong siya ng detalye, at ipinaliwanag ni Rodden na minsan, pagkatapos ng isang mahirap na laban, pakiramdam mo ay lubusan kang nanambalik at agad gumagaling ang iyong mga sugat. Iniisip ni Alan na siguro yun ang nangyayari kapag nag-i-level up ang isang tao sa mundong ito. Halimaw sa pakikipaglaban si Rodden, kaya may sense kung madalas siyang mag-level up. Si Alan naman, kahit na mayroon siyang level 3 Grimwire, pero ang katawan niya ay nasa level 1 pa rin siya dahil wala pa siyang nakakalabang kahit isang halimaw. Kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang sumabak sa totoong laban. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi siya pinapayagang umalis ng baryo nang walang pahintulot. Ang tanging paraan para malampasan ang patakaran na iyon ay ang sumali sa isang grupo ng mangangaso, pero sa sandaling banggitin niya ito, agad itong tinatanggihan ng kanyang ama. Ayaw nitong ipahamak ni Alan ang kanyang buhay. Nang gabing yun, nang tulog na ang buong bahay, binuksan ni Alan ang kanyang grimoire para tingnan ang mensahe mula kay Elmia. May hinala na siya kung tungkol saan ito. Nagpadala siya ng mainit na reklamo pagkatapos ng kapalpakan sa seremonya ng pagtatasa. Lumalabas na humihingi ng paumanhin si Elmia para sa aberya, na nagpatingkad ng kanyang kakulangan sa talento noong pagsusulit. Ayos na ngayon, kaya sa susunod na suriin siya, dapat lumabas ng tama ang kanyang klase bilang summoner. Ipinaliwanag din ng Diyos na i-rank ang stats ni Alan dahil pinili niya ang Hell Mode, ngunit sa totoo lang, mas malakas siya kaysa roon, at para ayusin ito, nagdagdag sila ng espesyal na seksyon ng stats para kay Alan. Sinuri ni Alan ang kanyang bagong stat sheet,
at laking gulat niya, mas maganda ito kaysa sa inaasahan niya. Mayroon siyang ilang S at A rank na stats na halos kapantay ng nakuha ni Krena, kaya pakiramdam niya na sulit na rin ang mahabang oras ng pagpapakahirap. Nasiyahan sa resulta, dumako siya sa masayang bahagi, ang pagsubok sa kanyang bagong kapangyarihan. Una, ang pinahusay na kasanayang yun. Kumuha siya ng card na tipaklong, binuhay ang kakayahan, at pinanood na gumana ang dagdag na stats. Malinaw na pinalalakas nito ang tipaklong mismo, pero napansin ni Alan na hindi nito pinalalakas ang mga dagdag na natatanggap niya mula sa summon. Dahil nagtataka pa rin, nagpasya siyang tawagin ang nilalang para makita ang mga pagbabago mismo, at paglitaw nito, naglabas ito ng mahinang liwanag sa loob ng ilang segundo. Mukhang pinahusay nga, pero bukod doon, parang wala nang masyadong nagbago. Bago pa siya makapag-imbestiga ng mas malalim, pumasok ang kanyang ina para tingnan siya, at pagkakita niya sa tipaklong, natakot siya at dinudurog niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, naghahanda si Rodden para sa isang pamamaril, at habang wala siya, sumisilip si Alan sa likod bahay para maglaro pa sa kanyang Grimwire. Sinusubukan niya ang bawat kombinasyon ng card na maisip niya, umaasang makapagbukas ng bagong summon. Naubos na niya ang halos lahat ng kanyang magagandang pares, at itong huling combo ay parang huling pag-asa niya. Sa kabutihang palad, gumana ang fusion sa pagkakataong ito, at nakakuha siya ng bagong card, ngunit nakatatak itong grass, kaya hindi siya sigurado kung gaano ito kapaki-pakinabang. Sa kabilang banda, mukhang may kasama itong MP buff, na nangangahulugang maaaring makatulong ito sa kanya na dagdagan ang bilang ng mga summon na maaari niyang gamitin sa isang araw. Sa pagkamausisa, ipinatawag ni Alan ang grass card, at sa kanyang lubos na pagkalito, lumitaw ang isang nilalang na mansanas. Hindi ito ginawa para sa labanan, pero mayroon itong kakaibang kakayahan na tinatawag na aroma. Kaya hiniling ni Alan na ipakita ito sa kanya, at lumubog ang mansanas sa lupa na parang binhi. Pagkatapos ay sumibaw lang isang maliit na tangkay, at talaga nga, naglabas ang tangkay ng isang matamis at kaaya-ayang amoy. Habang sinusubukan niyang isipin kung ano ang gagawin dito, sumulpot muli ang kanyang ina para tingnan siya. Nagulat si Alan at sinubukan niyang itago ang mansanas, pero hindi ito tumugon, kaya nakita ng kanyang ina ang tangkay. Pero buti na lang, inakala lang niya na ito ay isang ordinaryong halaman at umalis na walang ibang iniisip. Pero alam pa rin ni Alan na kailangan pa niya itong subukan ng maraming beses bago niya malaman kung ano talaga ang kaya nito. Nang maglaon ng araw na yun, balik si Alan sa dati, nakikipag-sparring kay Krena gaya ng dati, pero kahit na may mga dagdag lakas siya mula sa pag-level up, hindi pa rin siya makatama ng malakas, iba talaga ang lakas niya. Gayunpaman, napansin ni Krena ang isang bagay. Talagang tumigas si Alan. Nagulat siya doon, kaya sinuri niya ang kanyang mga stats at nalaman niya na ang kanyang pagiging dalubhasa sa espada ay umabot na sa level 3, lahat dahil sa kanilang regular na pagsasanay, at tuwang-tuwa siyang makakita ng totoong pag-unlad. Pagkatapos naalala niya na kamakailan lang ay nagkaroon siya ng asong tinawag na may kakayahang kumagit, at sabik na siyang subukan ito. Pero hindi magiging patas kung gagamitin niya ito laban kay Krena, kaya pinigilan niya ang sarili. Pagkatapos magsanay, ginugol ni Alan ang natitirang oras ng hapon sa pagbato ng mga bato sa puno sa likod bahay, umaasa na magdulot ito ng bagong kasanayan o pagkamulat. Sa ngayon, wala talaga, at nagsisimula siyang makaramdam na nag-aaksaya lang siya ng oras. Wala rin siyang gaanong pagkakataon na magsanay sa labas nito, dahil abala siya sa pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid. Si Mash, na sumusunod sa kanya, ay nagreklamo sa huli na nagsawa na siya sa paulit-ulit na pagbato ng bato. Humingi ng paumanhin si Alan at nangako na gagawa sila ng ibang bagay sa lalong madaling panahon, ngunit gusto lang niyang tapusin ang ilang bato pa. Habang inaayos ni Alan ang kanyang huling mga bato, napansin ni Mash ang kakaiba malapit sa bahay, isang grupo ng mga punla na tumutubo kung saan tiyak na wala kahapon. Lumalabas na yon ang pagkatapos ni Alan magpadala ng Apple Summons para mag-farm ng MP boosts, at gumana nga. Dahil sa pag-stack ng buff, bumaba na sa 5 oras ang MP recovery time ni Alan imbes na 6, kaya mas mapapalakas niya ang kanyang mana output ng higit sa 15% araw-araw. Hindi man ito magarbo, pero may pagunlad. Pagdating ng gabi, nagtitipon ng lahat para sa hapunan gaya ng dati, pero hindi pa rin bumabalik si Rodden mula sa pangangaso.
Kakaiba yun, lalo na at hindi naman balak ng grupo na pumunta sa malalim na kagubatan ngayon. Pilit na kumakalma si Dercia, nagpapanggap na matapang, pero nawasak ang kanyang pagiging kalmado nang bumalik ang mga mangangaso na nagpapanik, dala-dala ang walang malay na katawan ni Rodden. Isang sulyap lang ay sapat na para makita na siya ay nasa kritikal na kalagayan. Tinamaan siya ng pangil ng baboy ramo sa tiyan, pero naapula nila ang sugat habang pabalik at halos hindi na siya humihinga. Ang dahilan lang kung bakit siya humihinga pa ay dahil sa halamang gamot na ibinigay sa kanya sa paglalakbay pauwi. Nagulat si Dercia na marinig yon dahil mahal ang mga yon, at wala siyang ideya kung paano sila nakakuha ng isa. Ipinaliwanag ni Gerda na pagkatapos humingi ng tawad ang kapitan ng gabi sa kung paano siya nakitungo sa kanila, nag-alok siya ng isang bag ng mga gintong barya para makabawi. Ginamit nila ang gintong yun para bumili ng halamang gamot, pero hindi pa rin ito sapat para lubusang pagalingin si Rodden. Tumataas ang tensyon habang nagsisisigaw ang ibang mga mangangaso, sinisisi ang buong sakuna sa mga ordinaryong tao, ngunit pagkatapos ay nagising si Mash dahil sa sigawan at napaiyak, kaya agad siyang binuhat ni Alan at dinala siya pabalik sa kama. Nagpa siya ang ibang mangangaso na umalis, iniwan ang pamilya para mapag-usapan ng lahat ng mapayapa. Nang kumalma na ang sitwasyon, tahimik na nagtanong si Alan kung ano ba talaga ang nangyari at kung totoo bang isang karaniwang tao ang dahilan ng lahat ng ito. Ipinliwanag ni Gerda na ilang araw bago yon, siya at si Rodden ay ipinatawag ng pinuno ng nayon, na nagsabi sa kanila na may mga karaniwang taong sasali sa susunod na pangangaso. Napakahalaga ng karne ng baboy ramo, kaya karamihan nito ay diretso sa baron, ngunit ang natira ay pinaghahati-hatian ng mga mangangaso. Minsan ipinapalit ito sa ibang mga kailangan, pero maliban na lang kung ikaw mismo ang nangangaso, ang makakuha ng kahit kaunting magandang karne ng baboy ramo ay mahirap. Gayunpaman, wala pang karaniwang tao ang sumali sa pangangaso noon at may magandang dahilan. Napakadelikado nito, kaya may nasasaktan at may namamatay pa nga bawat taon. Kaya natural lang na umiwas sila, pero simula nang kumalat ang pangalan ni Rodden na parang apoy bilang isang uri ng maalamat na mangangaso, naisip ng ilang karaniwang tao na kung sasama sila, siya ang gagawa ng lahat ng mabibigat na gawain habang sila'y nagtatamasa ng mga gantimpala. Kaya nagpunta sila sa pinuno at nagtanong kung maaari silang isama sa mga susunod na pangangaso. Tutul sina Rodden at Gerda dito, pero dahil galing ito sa pinuno, wala silang nagawa kundi sumunod, at gaya ng kanilang kinatakutan, mabilis itong lumala. Sa ensayo, halos walang pagsisikap ang mga karaniwang tao, at nang magsimula ang tunay na pangangaso, sa sandaling nagtama ang mga mata nila sa tunay na baboy ramo. Nagpanik sila at binitawan ang kanilang mga sandata at tumakbo. Dahil sa kanilang takot, nasira ang buong porma sayon, at para mas lalong lumala, nadapa ang isa sa kanila habang tumatakbo, mismo sa daanan ng baboy ramo. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Rodden para protektahan siya at tinamaan ng pangil sa tiyan. Nakapatay rin naman ang ibang grupo sa baboy ramo sa huli, pero nangyari na ang pinsala. Nangako si Gerda na dadalhin niya bukas ang parte ni Rodden sa karne, pero bukod doon, wala na siyang gaanong maya-alok. Nakaupo lang doon si Alan, at pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Sa lahat ng panahong ito, abala siya sa pagpapalakas ng sarili at ni minsan ay hindi niya naisip na tulungan ang mga taong talagang nangangailangan sa kanya. Kinabukasan, sa wakas ay nagkamalay si Rodden, at labis ang ginhawa ng lahat na nakaraos siya. Ngunit kahit gising na si Rodden, hindi maalis ni Alan ang bigat na nararamdaman. Hanggang ngayon, itinuturing niya ito na parang isang RPG game, pero para sa lahat dito, ito ay buhay, ito ay totoo, at ito ay mahirap. At ang pagtataguyod sa bawat araw ay nangangailangan ng lahat ng kanilang lakas, kaya ang pinakamaliit na magagawa niya ay gamitin ang kapangyarihang ibinigay sa kanya para pag-aanin ang kanilang pasanin, kahit kaunti. Hindi nagtagal, dumating muli si Gerda, dala ang parte ni Rodden ng karne gaya ng kanyang ipinangako. Natutuwa siyang makita si Rodden na buhay, pero halata sa itsura. Sa kanyang mukha na ang pinsala ay nagdulot ng tunay na perwisyo, kaya hindi na makakapangaso muli si Rodden, hindi man lang para makatulong sa paghahanda para sa taglamig. Si Gerda ay lumapit at nag-alok na magbahagi mula sa kanyang personal na reserba upang matulungan ang pamilya ni Rodden habang siya ay nagpapagaling. Tunay na pinasasalamatan ni Rodden ang alok, ngunit bago pa may masabi, biglang nagsalita si Alan.
Sinabi niya sa lahat na gusto niyang humalili sa kanyang ama. Ang kanyang boses ay matatag, ang kanyang ekspresyon ay matapang, at malinaw sa lahat sa silid na seryoso siya, kaya walang tumutol. At nang maglaon ng araw na yun, agad na kumilos si Alan. Nagtungo siya sa balon ng nayon at nagsimulang mag-igib ng tubig pauwi. Pinagbawalan siya ng mga kalalakihan sa malapit, para magpaga ng loob dahil ang paghakot ng ganong karaming tubig ay hindi dapat ginagawa ng isang bata, pero kinakaya ni Alan na parang wala lang. Hanggang ngayon, itinatago niya ang epekto ng kanyang pinahusay na kakayahan, pero dahil nakatuon ang atensyon kay Krina bilang umuusbong na bayani ng nayon, siguro ay okay lang na mapansin din siya ng kaunti. Pagkatapos asikasuhin ang tubig, sumama siya kay Gerda sa bukid para mag-ani ng patatas. Tinuruan siya ni Gerda kung paano hamukay ng maayos, inaasahang mahihirapan si Alan. Pero sa halip, binunot ni Alan ang mga ito gamit ang isang kamay na parang napakadali, at sa maikling panahon, napuno niya ang 3 basket. Pero nang malaman niya na mahigit kalahati nito ay kukunin ng ang buwis ng Baroness, doon niya napagtanto kung gaano talaga kawalang katarungan ang sistema. Nagsimula siyang mag-isip ng ibang paraan para makakuha ng mas maraming pagkain para sa kanyang pamilya, hanggang sa biglang dumating ang punong bayan. Ang punong bayan ay naroon upang personal na humingi ng paumanhin kay Rodden. Alam niyang nangyari ang pinsala, kahit bahagyang dahil sa mga utos na ibinigay niya. Gusto niyang magbayad, at dinala rin niya ang taong responsable sa insidente para humingi ng tawad. Malinaw na hindi masamang tao ang lalaki, isa lamang na nagpanik at nagkamali, kaya tinanggap niya ang buong responsibilidad. Sinabi ni Rodden sa kanya na hindi siya galit, ngunit hinimok siyang mag-isip muna sa susunod, at tumango ang lalaki, na nangangakong hindi nahahayaang mangyari muli ang ganoong bagay. Maya-maya, bumalik si Alan sa malawak na parang na may nabubuong plano sa kanyang isipan. Nilinis niya ang isang malaking bahagi at nagsimulang tumawag ng isang maliit na hukbo ng mga palaka. Bawat isa ay ginamit ang kanilang kasanayan para akitin ang mga hayop gaya ng mga bibe, walang masyadong mapanganib. Ngunit imbes na bibe, nakaakit si Alan ng isang napakalaking ibon. Sa isang saglit, naisip niyang tumakbo, dahil malinaw na mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya. Ngunit naisip niya ang kanyang pamilya, ang pagkaing kailangan nila, ang tulong na nawala sa kanila, at nagpas siyang sumugal. At sa lahat ng dagdag na lakas na tinamo niya, naisip niyang baka may pag-asa siya. Sumugod siya at tumama ng isang matinding suntok sa likod ng ulo ng ibon bago pa nito mapagtanto ang nangyayari. Agad pagkatapos, nagtawag siya ng isang grupo ng aso para dumugin ito. Nakapananakit ng husto ang mga aso, kumakagat at sumasamo sa ibon mula sa lahat ng direksyon, pero hindi nagtagal at nakabawi ang nilalang at sinimulan silang isa-isang pilasin. Habang isa-isang bumabagsak ang mga tinawag, nagsimulang mawala ang mga dagdag lakas ni Alan, kaya't lalo siyang nagiging madaling masaktan. At nang mawala na ang huling aso, itinuon ng halimaw ang pansin nito kay Alan, na biglang natagpuan ang sarili sa malubhang panganib, harapan sa isang nagngangalit na kalaban, at walang natirang tulong.